Ngayong agas tanan. Ako yan, hindi ko foreign missionary. Bisaya, kuya. Native. Salamat sa Ginoo. Sinayaga nga ginatagan naman ako sa opportunity sa pagdala sa iya mensahe sa tunga naton. Daliawon gid ang Dios nga sa gyapon siya nagapadaan nga matutong sa aton. Kag padaan nga naga-work sa Calvary as well as sa iba nga mga kasimbahanan. Kag ang Dios gid gyapon ang takos gid naton nga pagadayawon. Muna nga wala kita sing rason hindi kita magsimba sa iya, hindi lang sa kada Domingo, kundi sa kada adlaw nga tanan. Kadto kita sa itong mensahe, siningaga. Our message, makita sa may Acts chapter 1, verse 16 to 17. Ginabasa gina sa scripture reading, ang Acts chapter 1, verse 13 to 17. Kaya mo na ang context niya. Naghahambal dira ang confidence ni Apostle Paul, no? So basahin natin liwat. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Mag-auna ako sa may verse 16, Romans chapter 1 verse 16. Kag sunod ka mo verse 17. Ang pulong sa Ginoo nag-ambal diri, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for mayohon sa iya pulong atong gibasa. Maga-pray kita danay. Sa imo Dios, kagamay namon nga balaan, nagapasalamat kami Ginoo. Sini nga kahigayunan nga ginhatag nimo sa amon. Makatuon kami sa imo pulong. Ma-remind kami sang sugo Ginoo nga imo ginbilin sa halimpas ng una Ginoo, kaga sa subong sugo sa gyapon nga dapat namon tumanon. Ganay may balaan gamitan gid mo alagad sining adlaw sa pagpaathag sa sining mensahe nga kabay kami Ginoo ma-motivate, kabay kami Ginoo matudloan, kag ma-encourage sa pagsugid pagid Ginoo sa imong pulong sa mga katawhan Ginoo nga wala pa nakakilala kay Kristo Jesus, kag sa mga katawhan Ginoo nga panginwala pagid si Kristo Jesus. Ganay may nga balaan, buligi kami nga ang amon tagipusoon maging mabinatunon Ginoo sa imo pulong. Natugyan namon si imong tanan sa lessons nga dapat pagaymoon, but his last command amo dapat nato natagan pagid sang dako nga concern or dako nga atensyon sa atong kabuhi bilang mga Kristohanon. So kung naton, ang ina command ni Jesus Christ, ang pinakaulihin niya command, makita ina sa may Matthew chapter 28 verse 19, to go and make disciple. Nga maglakat kita sa paghimo sa mga disipulo. Not only nga mag-teach kita sa gospel, mag-share kita sa gospel, kundi to go and make disciple. So kung naton, magsugid kita sa pulong sang Ginoo, kag pabayaan man lang naton dayon, that is spiritual abortion. Grabe nga akusasyon inagli sa aton. Makahimo kita agli sang spiritual abortion kung nag-share kita and then wala man lang naton gin follow up. Amo na gani nga every time nga may ara kita saturation drive, ginatingwaan ginaton nga ma-follow up ina or ihatag sa church nga malapit dira. So kung pabayaan naton, that is spiritual abortion. Ang pamangkot sa sining aga, nga wala kita nagasugid sa pulong sang Ginoo or nga nahuya kita sa pagsugid sang pulong sang Ginoo. May mga rason ayhan kita kung nga wala kita nga mga Kristohano nagasugid. Ano bala ang mga kabangdanan or ano bala ang nagakakulang sa aton sa pagsugid sang pulong sang Ginoo. So damo sa mga Kristohanon nga ginpabayaan ng ini nga command sang Dios nga wala gid ginatagan sang concern. So makita naton diri may mga rason kita dire kung nga
Actually, basi hindi man ni makita sa ton kabay pa, nga hindi ini makita sa ton ang ini nga rason, kung nga wala kita nagasugid sa pulong sang Ginoo. No? Una is, we are not concerned of it. Wala kita nagakabalaka. Bala na da kung mapaimpyerno sila, kaya kuya naluwas na. Bala na da kung mapatay sila, kaya kuya kung mapatay ko, pagkadto ko sa langit. Sila ya bala na da. We are not concerned of the souls. Nga wala pa sa kay Kristo Jesus. Kabay pa nga wala na sa aton. Kabay pa nga ang concern na to niya, nga hindi kuntani sila mapaimpyerno. Kay tik tanan kita ginatagan gid sang Dios kag na-experiencehan gid naton ang bugay niya. Hindi kuntani kita magdinalok sa pagsugid sang mayong balita. No? Kay kadua, passive attitude. Kabalo ko mo kanong passive attitude. Bala na. Okay lang na guro. Karon lang. No? Na palang manya na habit. Amo gina ko ang habit sang Pinoy mo. Karon lang. No? So passive attitude. Na palang hindi kita active sa amo na nga mga butang. Hindi kita active sa pagsugid sang mayong balita. So ari pa kita masala, we don't know how. Paano magsugid sang pulong sang Ginoo? Paano magsugid sang gospel? Ibalik kong pamangkot, paano ka naluwas? Kaya kung mabalaan mo kung paano ka naluwas, that's how. No? Amo na kung paano ka magsugid. Di ba? Ang problema, kung di ka kabalo kung naluwas ka na or wala pa. No? So, kung nabalaan mo kung paano ka naluwas, nga naluwas ka tungod ginbaton mo si Jesus Christ bilang imo personal nga manluluwas, amo man lang na isugid mo sa mga katawhan. No? So, we don't know how. Kag, next is, we have no reason. No? Wala ko sang rason nga sugiran siya. No? Wala ko sang rason nga kinanglan niya na mabalaan ang mayong balita. We have no reason. Daw kakalain mga wala kita sang rason. Kasi Jesus Christ, ginluwas kita because ginpalangga kita sang Diyos. So kung palangga mo ang kauturan mo, nga wala pa nakakilala kay Kristo Jesus, maybe part of your family, wala pa nakakilala kay Kristo Jesus, kung palangga mo sila, kinanglan, makahibalogid sila sang pulong, sang Ginoo, nanungod sa kay Kristo Jesus, nanungod sa kaluwasan. And next, amo nang lala, we are ashamed. Nahuya kita. Actually, sa paghambal nga we are ashamed, kung hambal kita nga nahuya kita, ano ang ginakahuyan naton? Nga nahuya kita sa pagsugid sa pulong sang Ginoo, ay basi hindi sila interesado, ay basi hindi ko nila pag-isapakon, ay basi kadlawan ko nila. No, damo sa mga kabangdanan kung nga nagakahuya kita. Pero, may isa ka rason gid nga kung nakita naton diri kag insaysay ni Apostle Paul diri sa may verse 16, kung nga ang nahuya ang mga katawhan, it's because they don't know the real meaning of the gospel. Wala, kung kaysa wala kita kabalogid sang real meaning sang gospel. Ano bala ang tuod nga meaning sang gospel? Kabalo lang kita nga ang Dios siya nagkadto diri sa kalibutan, napatay siya, kag sikatlong adlaw nabanhaw siya, kag nagbalik liwat sa langit. Kag ang magtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo lang na nabalaan sa gospel. Pero diri sa may verse 16, ginsaysay gid ni Apostle Paul kung ano ang tutuod nga meaning sang gospel. Kag amo ni karon ang aton nga fokusan na ang iya nga last command nga kung tani matapos ang ining mensahe matapos ang aton nga panimbahon, magpalauli kita sa atong panimalay, magkadto kita balik sa aton mga trabaho, sa yan may mga naga-eskwela, kabay pa nga hindi kita maging mahuluyon sa pagsugid sang pulong sang Ginoo. Nga ining last command will be our first concern. No? Ang last command sa Ginoo amo ni ang aton maging first concern. Many missionaries
died because of the gospel. Kamalo ko mo nga damo sa mga missionary na nga naghatag sang sakripisyo sang ila kabuhi para lang sa gospel. Not only the apostle, not only those martyrs, but may mga missionary man nga napatay. No, nagkalamatay sila tungod para lang gid sa gospel. I know iban diri familiar sa aton kanday Jim Elliot. Kilala si Jim Elliot. Nag-mission sila sa Ecuador upod sa iya mga friends niya. And then ang natabo sa ila, ginkaon sila sing kanibal. No? Wala sila naka-minister gid. Ginkaon sila sing kanibal. Pero ang ilang mga asawa, nami lang no, kanang hindi mahimo sang ilang bana, nahimo ya sang ila asawa. Ang ilang mga asawa naghimo sing mga pamaagi agod nga ma-reach gyapon ang dito sa Ecuador, ang mga kanibal dito. Ang ginhimo nila, naglabay-labay lang sila gamit ang plane or helicopter. Then, nagpanumdum sila sa strategy, ginpangdagdagan sing pagkaon, ginadagdagan lang sa mga bayo, sa mga relief goods, ang ina mga kanibal. Hasta sa ulihi, nakapanaog sila kag nakashare sang gospel. Pero ang ginonor, ang ginimo kanday Jim Elliot, nga kung sa diin napatay sila for the sake of the gospel. Ang pamangkot kita ihan, handa kita mapatay for the sake of the gospel? Where is our concern? Where is our concern? Ikaduha, si Hudson Taylor. No? Si Hudson Taylor, isa na siya ka-missionary sa China. No? Napatay siya, hindi sa mission, pero gindedicate niya ang iya kabuhi for the mission. Napatay siya sa natural death. No? Kagadamo man sa mga libro na sulat ni Hudson Taylor. Sinabagad si David Livingstone, missionary in India. Kag si Richard Wembrandt, missionary ni si Richard Wembrandt sa Romania. No? Nga kung sa diin, dira siya nagsuffer sang grabe nga pagantos. Ginbakol, ginpriso, kag pagwa sa prison, iwang na lang, do tulaan na lang, ginputos ang panit. And then, pag ayo-ayo sa ilawas, balik naman, misyon liwat, ginpanitan iya dapa-dapa, gindunot ang iyang tuhod, kag sa ulihi, padayon diya po niya mong misyon. Kung makita niyo ang story ni Richard Wembrandt, kung gusto niyo mabalaan ang iyang istorya, may libro na siya, The Tortured for Christ. Mo siyang libro niya. Kag dira naging saysay niya, nagyan dira sa Romania. So kung lang taon na ton, ang ini mga katauhan, gindedicate nilang ilang kabuhi for the sake of the gospel. Because ang last command, ginimo nila nga ilang first concern. So, they live and died for the sake of the gospel. Unang taon na ton, utod sa Ginoo, iniba lang nga mga katauhan worthy, no? Takos bala sila nga takos bala sila nga mag-sacrifice for the gospel? Yes, because ginlantaw nila ang ginhimo ni Jesus Christ dito sa cross. Nga bisan pa napatay sila sa gospel, hindi gyapon ina makatupong sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Nga ang tanan nga makatawhan, maluwas. Amo na yung ginambali rin ni Apostle Paul. Ang ginapasalamatan niya sa taga-Roma, kay tungod ang ini nga makatawhan, wala niya man ini ma-met personally. Wala pa ni Apostle Paul na nakilala ang ini nga makatawhan, pero ginpadalaan niya sa sulat, it's because ang ini nga mga tao, nagdedicate man sang ila kabuhi. Pero may iban gid dire nga taga Roma nga grabe gid kalala sang mga pamatasan nila. No? Kung makita niyo dira si Apostle Paul nagpasalamat gid sa ila. So we experience subong yang atinion, kita yan naka-experience siya, kita mild lang gid nga ginatawag na persecution. But we experience persuasion. Kung nga hindi kita makashare sang gospel. Now, wala kita gina-persecute. We are in a free country. No? Hilway kita sa pagsugid sa mayong balita.
wala sang may nagautod sang ulo naton, wala sang may nagabakol sa aton, but because of persuasion, amo nang rason nga hindi kita makashare sang gospel. Damo sang kalingawan, damo sang mga trending, no? Nga kung sa diin, malingaw kita, kag hindi na kita kanumdom sang last command. So makita naton diri nga si Apostol Paul nagpasalamat sa sining mga katawan bisan pa wala niya ini ma-met personally because they live ang ini nga ang ini nga mga tao, they live in a pagan society, no? Bla, ang taga Roma nagakabuhi man sila sa pagan society nga damo man sa mga ginapatihan, damo man sa mga philosophers, damo sa mga pagpanudlo lang nga layo sa pulong sang Ginoo. No? But ang ginambal ni Ren Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 8 mo ni nami. Kanya, first, I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. Oh, grabe no? Pero ang whole world nga ni, hindi niya sila nga bugos gid nga kalibutan Ang world nga ni nga ginamin diri ni Apostle Paul to the whole Roman areas. No? Tanan nga parte sang Roman, sang Rome. No? Nakabati ang Rome sang gospel tungod sang ila nga pagtuo. Grabe no? Amo man ikuro kanami kung may mag-acknowledge sa Calvary nga biko tungod sa pagtuo sang taga Calvary sa McLean. Ang bugos nga gimaras nakabati sang pulong sang Ginoo. Di ba? Ano nga honor para sa Dios? Ano nga honor nga mahatag naton sa Dios? No? Kiti kung may makahambal sina sa aton, ibalik gid naton ina sa Dios. So kung lantaw naton diri ang i-note naton sa atong gabu, i-note naton. But note, these people still can live in faith and flourish in the midst of pagan society. Wala? Kitaya. Nagakabuhi bala kita sa pagtuo, kaya magambaga na naga-flourish, naga-grow, nagapamunga, naganami. Nga kung lang taon na ton, hindi pa ganit tama kapigan ang ining palibot na ton. No? Duka chill-chill lang sa ton, di ba? So, utos sa Ginoo, iningaga, luyag, gidsang Diyos, ngay palambot sa kada isa sa ton, that His last command must be our first concern. So we can divide the Romans chapter 1 into 3 parts. Number 1, Paul's praise and thanksgiving. Ikadua, Paul's longing and confidence. Kag ikatatlo, the deplorable condition of the Gentile world. Grabe nga pag-divide sa ni Apostle Paul. Ang sa din, una, nagpasalamat siya. Then, ginpakita niya, ginpalantaw niya iya confidence. Kag di rin na siya nag-umpisa sa pag-atake sa iya nga pagpanudlo. No? But, focusan natin dire lang sa may longing ni Apostle Paul kag sa iya nga confidence. No? Kaya dire natin makita ang longing and confidence ni Apostle Paul in verse 13 down to 17. So, we will about to learn the confidence of the Apostle Paul in preaching the gospel. No? Confidence, kampantigid niya si Apostle Paul. Wala gid niya siya nagapangduwa-duwa mo na nakahamba siya. I am not ashamed. No? Wala ko gid ginkahuya si Kristo Jesus nga akon ginatuuhan. No? So I am not ashamed. So most of the time we were lack of knowledge. Amoning isa ka rason pagid
nga wala kita nag-share sa pulong sa Ginoo because we are lack of knowledge. Nagakakulangid kita sa ibalo. Muna gani, we need to store knowledge every day. No? Kada adlaw hindi kita magkalipat sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kagapon, scroll ako sa Facebook. Naghamba si Paul Washer. One day, nga hindi ako, that I will not abide in the word, no, sa pulong sang Ginoo, I will know it. 2 days, nga hindi ako makabasa sa pulong sang Ginoo, my wife will know it. 3 days, nga hindi ako makabasa sa pulong sang Ginoo, the church will know it. No, mabalaan ko na sa church. 4 days, nga hindi siya kabasa sa pulong sang Ginoo, everybody, no, tanan, makahibalogid nga wala siya nakapamalandong. Oh, grabe no? Kita ayhan, pila na ka days nga wala kita nakapamalandong. Kag sinoong nakabalo? Oh, grabe. So kung makita naton, ang knowledge about nanungod sa pulong sang Ginoo, kinanglan naton ipabakuron sa aton nga tagipusoon. Dila? So, what is the gospel? What is the gospel? Ano bala ang mayong balita? Oto sa Ginoo, ang gospel ginambal diri that it is the power of God unto salvation. We have no power to change people. We have no power to change the world. It is the power of God. That's why nga kinahanglan naton i-share ina kay ang ginhatag lang sa aton nga authority is to share, not to change people. No? So, not being an apostle or a pastor is not an excuse to not share the gospel. No? Hindi tungod nga hindi kita pastor, hindi kita apostol, hindi kita propeta, hindi kita disipulo ni Kristo Jesus. Actually, disipulo kita ni Kristo Jesus. Wala na ito nabalaan. No? Nga disipulo kita. Kay every time na nagapamalandog kita sa pulong sang Ginoo, nagapamati kita sa iyapulong, it's considered nga ginatuduan kita sang Dios. Mutsulingon, disipulo kita ni Kristo Jesus. So, hindi mutsulingon, nga hindi kita pastor, hindi kita apostol, hindi kita mga propeta, hindi na kita magsugid sa pulong sang Ginoo. Hindi na yan excuse. Nga ay, mga pastor lang na yan masugid, mga misyonary lang na yan. It's ginhatag ini para sa tanan nga mga tumuluo. No? To go and make disciple. Klaro ni sa Bible, nga tanan nga mga tumuluo kinanglan maglakat sa paghimo sa iya mga disipulo ni Kristo Jesus. No? So, kung makita naton, may gin-state diri si Apostle Paul sa may Romans chapter 14, 15, and 16. Hanggang nambala diri, I am a debtor. No? May mga utang ako. Pero ang utang nga ginahambal ni Apostle Paul, kang ini nga mga ginpang-mention niya, mga barbarian, wala niya pa ini malambot gid. No? Wala niya pa ini lai pa ma-reach, lai pa masugiran sang gospel. I am a debtor. I am ready to preach. No? In verse 15, handa gid ako sa pagwali. Kag dire sa verse 16, I am not ashamed. No? So what a testimony na kung makita naton sa kay Apostle Paul. Grabe man siya sa una ka lala ang klase ng tao. Persecutor became preacher. No? So kung taon naton, ang pagbago wala sa nagsugid sa kay Apostle Paul or sa nagsugid sa mga katawhan nga sa palibot ni Apostle Paul, kundi ang pagbago ara sa Dios. Kung taon mo kabuhi ni Apostle Paul, wala gid sing may isa nga makasugid sa iya sa may balita. Kaya kung may mabalaan niya, patyon niya. Kaya nung natabo, si Kristo Jesus mismo
nag-share sa iyasing gospel. Ila? And the road of to Damascus. Ano tabo kay Apostle Paul? Ginpakitaan siya. Nga si Kristo Jesus mismo, why thou art persecuting me? Kaya gina-persecute ni Apostle Paul ang Christian. So grabe nga testimony ni Apostle Paul. Wala na sang may makasugid sa iyasing gospel, kay mabalaan niya ang Kristohanon, patyon niya. No? Ano nga pag-change sang iya kabuhi? That only the power of God unto salvation. So what a testimony. Makita naton, why did Paul and others had the same confidence? No? Nga si Apostle Paul, kag ang iban to mga martyrs, mga apostle, mga missionary nga nagkalamatay, had the same confidence sa pagsugid sang mayang balita because they knew the true meaning of the gospel. Balaan nila ang matutuod nga meaning sang gospel. Now, our proposition is every believer must not be ashamed of sharing the gospel. Nga ang tagsa ka mga tumuloo kinanglanon gid nga hindi magkahuya sa pagsugid sang mayong balita. So, we are ashamed of sharing the gospel because we knew little of the gospel. Huya kita sa pagsugid sa mayong balita kay gamay ang aton nabalaan. Why would Paul, no? Kung natawon naton, si Apostle Paul diri may mga rason gid kun tani nga ikahuya ining gospel, no? Why would Paul be tempted to be ashamed of the gospel? May mga rason siya kung tani nga magkahuya sa pagsugid sang mayang balita. Una makita natin diri, it was identified with a poor Jewish carpenter who was crucified. No? Ang gospel nga ginasugid ni Apostle Paul, na-identified niya sa taga-Rome nga si Jesus Christ isa na sa ka-Jew, isa ka imol nga Hudyo, panday nga lansang. Wala sing unique dira, wala sing unique sa sina nga tawo. No, kaya imol siya, kag panday lang, pero ginlansang. Kag ang pagkalansang, kunang taon naton, ang kung under ka sa Roman nga Empire, kung ilansang ka sa cross, amo nang penalty ang pinakalala ang kriminal during the time. No? Makumunati. May rason ni si Apostle Paul ni kahuya kung tani, kiti, ang paglansang ka Jesus Christ para sa pinakalala nga kriminal. And ano pagin makita natin dire? The Roman had no special appreciation of the Jew. No, wala yasing labot ang mga taga-Roma kung ano man yung kataas ang posisyon mo bilang Jewish. No, wala sang special appreciation. Wala sila yasing kung may gina-honor man sa taga-Hudyo, wala. No? Kaya katatlo, crucifixion is the lowest form of execution given to the criminal. So why put faith on the Jews that is crucified? Pero outside lang na iya nga nakita sang tao. Pangwa, no? Outside appearance. Mutlingon do, kung hindi ka black critical nga maminsarti, mo lang ay, imol man to. Wala man to sing pulos para sa mga taga-Roma. No? Pero si Apostle Paul nakita niya gid ang real meaning kung nga napatay si Jesus Christ. Kung nga nga nabanhaw siya, kung nga nga nagbalik siya sa langit, kung nga kung magtuo kita, may kabuhi kita nga wala sing katapusan. The Roman is a great city. Jerusalem was one they conquered. No? Ang Roma, tama ni kadako nga syudad, kang ang Jerusalem, isa na siya sa sinakupan ng sang Roma. No? Sinakop lang ni nila. Hindi ni sila nga
pareho sila level sang authority, kundi under ang Jerusalem sa Rome. Kagamay nga part lang ni sang Rome ang Jerusalem during the time. Kag makita naton Christians are common people. No, during the time ang Christians siya common people lang gid, and most of them are slaves. But makita naton si Apostle Paul, grabe gyapon ang iya confidence because he knew the real meaning of the gospel. Kabalo siya sang tutuod nga mensahe sang we must know the gospel better. So, kadto kita sa mga points na ton, do introduction pa lang dugay na. Kadto kita sa ton points. May apat kita dire ka pagatunan, agud nga magdalom-dalom pagid ang aton nga knowledge sa gospel. No? Agud nga hindi kita magkahuya sa pagsugid sang mayang balita. Number 1, the origin of the gospel. Diin bala nagalin ang gospel? Hambal dire, it is the power of Christ. Gahom ini sang Dios, hindi ni gahom naton. Gahom ini sang nagtugas sang kalibutan, gahom ini sang naghimo sa mga miracles, gahom ini sang Dios na kung sadiin wala sang may makakomprehend sa iya. No? Hindi niya aton gahom, kag wala kita sang gahom. Ang gahom lang nga ara sa aton, ang gahomlad nga ilong. No? So, pero sila nga gahom nga pag-change ang tao, pag-change ang kalibutan, wala na yan sa aton, ara ni sa Diyos. It is the power of God. It is, ang origin si Christ. That it is the gospel of Christ. The message of the gospel is from and about the story of Jesus Christ. No? Nagalin sa kay Christ, kag nanungod sa kay Christ. Musunon ang gospel, naga-circulate lang gid sa istorya sang kabuhi, kag kamatayon, kag pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Hindi ka mag-share ka sang gospel, ay ako gani, sang una, sang naluwas, sang lapa ko naluwas, amo ko ni, subong lang tawa ko. No? Asang nagabot sa point, kando nagapabugal na kita. Wala na natin ginapabugal si Kristo. No? So kung nandaw naton, it is from and about the story of Christ. It is the gospel of Christ. Ang origin ni is Christ. So makita natin dire, Paul was not ashamed because it is the message that come from God and centered to His Son. No? Wala si Apostle Paul nagahuya-uya katod, kabalo siya nga naghalin ini sa Dios kag nakasentro sa anak sang Diyos. No? So, if we know where our message came from, there is no point to be ashamed. Diba? Kung kabalo kita sang origin sang gospel nga ginasugid naton kag ipagasugid pagid naton, wala kita sing point, wala kita sing rason nga maghuya-uya pa sa pagsugid sang sining gospel because the origin, it is the gospel of Christ. No? Ikadua, the operation of the gospel. Medyo dasig-dasigon natin dire. The operation of the gospel. Paano ba lang mag-operate ang gospel? Dire na ko sa the power of, it is the power of God. O to sige no, it is the power of God. Makita natin, power is the one that Rome boasts the most. No? Ang power gidya, ang authority bla, amo ni ang ginapabugal gid sang Roma sang una nga tinion during the time sa early church. Grabe gid ang influence sang Rome. Grabe gid nga power ang ara sa ila. Mahimo nila ang gusto nila himuon. Kag wala sang may makapugong sa ila. Bisan tutdan nila ang tawo, pakaon sa leon, kung ano dra. No? Wala sing nagapamalabag because of that power. Amo na ang ginapabugal sang taga Roma. But ang pagluwas ng tao, it is the power of God.
No? Ang nagaluwas sa tao, ang Diyos, hindi kita nga nagasugid. Kita yan nagasugid lang. Pero ang Diyos ang nagaluwas. Tod sa Ginoo, makita naton, Greeks might have its philosophy, but Roman have its power. Ang mga Grego, may mga philosopher sila. Kung makita naton, ang ginapabugal nila philosopher, ang mga maalam sila, pero ang Roman, mas gamhanan kuno sila, pero kita, wala kita sa ipabugal. Kaya ang kaluwasan, ginhatag sa ton, free. It is a gift of God. Kaya mo ni dapat natin i-share ang ining pulong sa Ginoo, ining kaluwasan nga ini, agod nga makaangko ng iban sang kaluwasan man. Pero hindi ka na magambal nga, ay pag-share ko to sa iya, naluwas gito siya. Nakahambal ka naluwas gito siya, do ikaw ginang nagluwas. Ikaw ang ginansang sa cross, ikaw ang napatay. Magaging shiran ko na to siya, bala ng Diyos kung naluwas to siya. Ang Diyos ang nakaibalo. Pero ginhimo ko ng part ko, nga masugiran siya sa mayang balita. Kag nag-approach man ka ubay sa Bible study sa iya, then kung hindi niya pagbatunon, lahat mahimo. Respetuhon naton ang iya nga desisyon. Pero kabalo kita, nga sa tinion, nga magasabog kita sang pulong sang Ginoo, it's either mamuhi ina or mapatay ina, depende sa tagipusoon sang tawo. Amo na kung after mo share sang gospel, during your prayer time, ang pangamuyoon naton, ang pulong nga ginsabog naton, kagang tagipusoon sang ginsabugan sang iya pulong. Nga, kung tani Lord, ang inyong nga tagipusoon, pahumukon naman, nga maging good soil siya. Pagod ang binhi sa imo pulong, mamuhi sa iya. Oto sa Ginoo, kaya kung ang tao makahibalo na sang kamaturan, makahibalo na nanungod sa mayang balita, mangita, gina siya pamaagi, nga magdugang ang iya nahibalan. Hindi gina siya patulugon sang Diyos. Di ba? Na-experience mo nato nina? Sang time nga naluwas kita, anong una ta ginimo? Gusto naton makilala pagid ang Diyos. Gusto naton mabalaan pagid kung sino ang Diyos. Pero hindi kita ang nagaluwas. So, without the power, the gospel is just a dead letter. Kung isugid mo pa si Kristo Jesus, nga siya napatay na banhaw, kagumatunon. Pero kung wala ang power sang Diyos, kangay lang na sang patay nga sulat, do plain lang, do love letter lang, nga kuna mo na, pero tungod sa power sang Dios, amo na nga ang gospel, buhi siya nga pulong. Ang Bible, buhi nga pulong because it is the power of God. So we are talking about the message that had the power to change lives. Ang ginasugid nato niya, ang mensahe nga naga-change sang kabuhi. Hindi iya ang mensahe sang aton nga kabuhi. Pwede man okay gina nga mabalaan nilang testimony mo, pero hindi ka lang magpadamo gid sang nanungod sa imong kabuhi kay base ikaw na ang batunon nila, hindi na si Kristo. Base kita nang batunon, hindi si Kristo. Diba? So delikado man. So it works of different wicked citizen, and it is not impossible to roam. Nag-work na ang gospel ngayon sa grabe kalaot ng mga katawan. Kaya Apostle Paul, hindi niya imposible sa taga-Roma nga grabe man ka-pagan nga mga tao. Kag hindi gid ni imposible sa aton subong nga mga tinion. One thing, naluya ko gid palamot sa inyo, give the world what it deserves. Ihatag sa kalibutan kung anong deserving nila nga batunon. Deserve nila ang kaluwasan. Hindi deserve sa mga katawan nga makita naton nga malaot, nga grabe ka pintas, grabe ka sabad. Hindi nila deserve ang impyerno, kundi deserve nila ang kaluwasan.
Number 3, the outcome of the gospel. The outcome of the gospel, it is the power of God unto salvation. So, ano yung outcome niya? It is the power of God unto salvation. Salvation carried tremendous meaning in Paul's day. Sa tinion ni Paul, ang word ng salvation, grabe ang meaning sini. It means, basic meaning sini is deliverance. Muna nga damo sa mga slave, ang Muslim nga naging Christian, mga slave. Because ang meaning sang salvation, basic meaning niya is deliverance. Pero in spiritual aspect, it is deliverance from sin to saints. Ginkuha kita sa pagpakasala, kaginbutang kita para sa purpose nga mahimaya ang Diyos. Gindeliver kita sang Diyos. Ginkuha na kita, hindi na kita makasala sa tubangan sang Diyos. Kaya tungod, wala na kita dira, gindeliver na kita sang Diyos. Ang ginalantaw sumong sang Diyos sa aton, ang righteousness ni Kristo Jesus nga ara sa aton. Ang point pala nga, sang time nga gin-crucify si Christ, ginkuha niya ang tanan nga mga pagka makasasala naton, ginsuksok niya to tanan. Kag ang iya nga righteousness, ginuba niya, agod ipasuksok sa aton. Amo na nga sa subong, kay nagtuo kita kay Kristo Jesus, ang ginalantaw sang Dios ang righteousness ni Jesus Christ. So kung kita tumulo ni Kristo Jesus, kay naghimo kita sing sala, ang righteousness ni Christ ang nagaka-damage. Muna ang 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. O grabe nga ginimo ni Christ. Ginpakinwala niya ang iya kagalingon. He left the splendor of heaven. Diba, ginbayaan niya itong himaya para lang sa aton tanan. So kung nataon naton, angay ni sang soldiers nga mga Christian nga nadakpan. Dakpan sa mga elitista lang, wala sila nagapati sa Diyos. Ginpapila sila. I-renounce mo, ipanginwala mo si Christ, kung mapatay ka. Pilion niyang kamatayon. Patay. Hasta sa maubos, hasta isabilin. Tanan sila, ginpili ang kamatayon. Sang sa ipanginwala si Christ. Asa isa na lang bilin. So, ang ginhimo sang nagapamangkot, ang nagapamatay lang, berdugo, ang ginhimo niya, ginuba niyang iyang abayo, kagin pasuksok sa tong soldier nga nabilin, kagin papalagyo, kag siya ang napatay. Tungod sa mga testimony sa nauna nga mga soldier, atong berdugo naluwas. Kagang nabilin nga isa, amo to ang nakapalagyo. Kagin pasuksok niya, ang bayo nga siya dubali naging soldier, kagatongin ang bayo sang slave, ginsuksok sang berdugo. So ano nga testimony na nila? It is the power of God unto salvation. Utod sa Ginoo, ang ina nga nga gahom ara na sa aton. Ara sa aton sa pagsugid, pero sa pagluwas, hindi iaton. Ila? So, makita natin dire, basic meaning, deliverance. So, deliver sinner from the power of sin. Salvation is the great need of the human race. Amo niyang kinanglanon sang mga katawan, subong hindi ang pagbarato sang gasolina. Dila? Kung magmahal ka ng gasolina, bakal ta e-bike, kag-bike, para may upon ako mag-bike. Pero, ang kinanglanon gid sa kalibutan, sang tanan, human race is the gospel. Salvation. So, no one had the power to gain the outcome, only God. Wala yasang may makaluwas sa tao kundi ang Diyos lang gid. In times like this,
we need the Savior. Kinanglanon ito niya ang manluluwas sa siningang mga tinion. So salvation is demanded, but only few cares to share it. Ito sige no, subo-subo na. Salvation is demanded, pero gamay lang gid ang nagakabalaka sa pagsugid sini. The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Grabe ka subok nga sitwasyon nga ang last command sang Dios gamay lang gid ang may concern sini. Nga supposed to be ang gin-design gid sang Dios nga ang church kinanglanon maging missionary church. Mission ang sentro sang church maging amo ang misyon. Dila? During my past experience sa mga churches nga nalinanakon, ang mga tao luwas nga hindi man gid damo ang naga-tithes, wala gid sa may or gamay-gamay katama ang nagahatag sa misyon. Ang tithes sobre-sobre, ang misyon pisoson. Grabe. No? Mas ginapalabi pa ang pagpadako sang building, paghimo sang programa sa church, pero ang misyon amo ang wala ginatagan sing emphasis. No, mo na gani nga may mission emphasis kita. So number 4, last. Last na. The outreach of the gospel. The outreach of the gospel to everyone that believe. Sa tanan nga magatuo. So all men need to be saved. Ang tanan nga mga katawan, God does not ask men, God does not ask men to behave in order to be saved, but to believe. Wala yan nag-ask ang Diyos nga mag-behave lang kita. Sundalang ini ang Ten Commandments, sundalang ini love one another, love God. Sundalang na. No, hindi namong ginapahimo sa Diyos, kundi believe. Not only to behave, but importante gid is to believe. Tuuhan nato ang Ginoo. So Jesus, Jewish and Gentile shared upon the same level. No? Sa sininga statement, ang Jews kag Gentile naga-share ni sa the same level kay kun ang Jews ginanubo ang paglantaw nila sa Gentile. Mo na mga Hudyo ya. Pero sa sininga tinion sa kaluwasan, we share the same level. Para riyo kita kinanglanon sang kaluwasan. Doka ngayon na para riyo kita nagakinanglan sang hangin. Para riyo kita nagakinanglan sang adlaw, sang gabi, sang pahuway. Masilingon, para riyo kita nagakinanglan sang kaluwasan. So, miserable without the Savior and welcome to the Savior. Amuning nag-share kita sa amuning nga level. So, it is an invitation to all. Pangagda niya para sa tanan. To everyone. Not to only one, but to everyone who believes. Amuning outreach. Amuning ang gospel, wala sing limit. Bisan sino, pwede, basta tao lang. Luwason. Basta yung baga, ay, ako nga idotop lang ko to, share ko to karon sang gospel. So, kung lang taon naton, we need the righteousness of God. We need the righteousness of God. Our misery and ruin being the product and consequences of our iniquity. Tungod sa aton pagka makasasala,
na grabe aton kayimtangan. Sa tubangan sang Dios guilty gid kita because of sin. Muna nga kinahanglan kita sang righteousness gid ya sang Dios. Kaya nga explain ko kay na sa ginhimo ni Kristo Jesus. No? So kung makita naton diri utod sa Ginoo, in the death of Christ, no? In the death of Christ, God revealed His righteousness by punishing sin. No? Sa iya kamatayon, ginpakita to sang Dios ang iyang pagkamatarong sa pag-punish, sa pagdula sang sala, sang gahom sang sala. Kag in the resurrection of Christ, His righteousness revealed by making salvation available to the believing sinner. No? Sa iya resurrection, ang salvation available na sa mga makasasala nga nagtuo sa iya. It is of God's appointing, approving, and accepting. No? Iyan niya work sang Dios ang pagluwas. Ato niya nga work ang pagsugid. So kinanglanon gid nga hindi kita huya-huya sa pagsugid sang pulong sang Ginoo. So these days are so alarming that we need to go at that we need to give attention. Utod sa Ginoo lang tawan yung nagakalatabo sa subong. Halin pa sa nagliligad, kinanglanon gid naton ni hatagan sa atensyon. Kaya hambal sa Matthew 24, this is not the end, but the beginning of sorrow. Luyag ko kamo pa ng taon sa isa ka video. Nga ining video, komposisyon ko ni nga kanta, pero ginimuan ko sa video. Kag ang ibang mga pictures dire, pictures ini sang pag-saturate namon sa 33 barangays dito sa Dingle. Pero wala gid namon tanan mapicturean kiti busy kami mo sa pagsugid, wala kami sang tion sa pag-picture. Kiti gamay limited ang time. No? So malantaw kita na isang video for 5 minutes.
grabe na gid sa mga kagamo sa kalibutan. Ila? Makita mo, mabati ang mga gera, nagamahal ang gasolina, may mga korupsyon pa. Gamo-gamo na gid ang kalibutan. Sino pa bala ang gusto nga magtiner sa kagamo sa ning kalibutan? Ha? So, kung makita naton, ginprophecy na ni Kristo Jesus during the time nga namangkot ang iyang mga disipulo, when is the time of your coming? No? Sa may Matthew 24, di ba? Ginwali to ligad sa ngaton nga missionary. But ambal ko, do ubuson niyang Matthew 24, do why na ko iyan kambal. No? Pero, ambal dire sa may Matthew 24, take heed, that no one deceive you. Hindi kita kung tani madayaan. Damo na sa mga false teachers nga nagaginwa. Gin-mention dire sa Matthew 24. Ano ba gid? Earthquakes. Ligad ga sunod-sunod ang linog. Hindi lang nga binulan or hindi lang tinuig, kundi sinimana nga linog. Experience niyo to ligad. Wars and rumors of wars. Amo na sumong kaglatabo sa Israel. Ang Israel ginagera na. Tandaan nato utod sa Ginoo, the focal point of prophecy is the Israel. So kung nang nagakalatabo sa Israel, amo na ang kag nagakaangot sa ginasulat sa Bible, tuod na ina. Lapit na lang gid magbalik ang Ginoo. Kaya ang focal point ng prophecy is Israel, hindi Philippines. Makita po natin, famine. Ang tawabla ang matabo. Pag mahal ang gasolina, nagsunod man mahal ang plite. Sunod niya magmahal ni mga pagkaon. Sunod, gutom. Famine, pestilence. Nagyan na ton 2019, 2020, pandemic. Amo na nga ang ginahamba sang Bible. So, hindi pa kita bala na ma-alarm, hindi pa bala kita na magsugid sa pulon sang Ginoo, nga makita naton, luya ko lang yung dire, in Matthew 24, verse 14, wala ko naging butang slides. Niya, in this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nation, then the end will come. So kung masugid na ang tanan, masugira na ang tanan sang mayang balita, then the end will come. Ang pasulingon, ang ining nagakalatabo sa aton nasyon, sa bugos na kalibutan, it is a warning sang Dios nga ginahamba sa Matthew 24 na kinanglano na naton magdasig-dasig. No, hindi na naton pag-usikan ang aton mga tinion sa mga iban nga mga butang. Whenever you are, wherever you are, sa work ka man, sa school, sa kundiin ka man, pwede ka gid kasugid sa mayang balita. Pwede ka gid kasugid na nungod kay Kristo Jesus. Pwede mo gid isugid kung sino siya, kag kung ano siya sa imo kabuhi. So this is not the end but the beginning of sorrow. So oto sa Ginoo, be not ashamed of the gospel. Hindi kita maguya-uya sa pagsugid sa mayang balita. Be not ashamed. If you use to it, it is difficult for you to get out of it. Kung na-use kita nga, wala nagasugid sang pulong sang Ginoo, sang kaluwasan, budlay gid na magwa. Budlay na magsugid. Pero kung na-use kita sa pagsugid sang mayang balita, do nabudlayan naman kita nga hindi makasugid sina. No? Ang pamangkot, the big question is, would you dare to care? Would you dare to care? Ginoo may namon nga balaan, salamat gid. Salamat sining adlaw Dios. Nga sa gyapon ikaw naggamit si mo lagad sa pagpaathag si mo mensahe. Kabay pag Ginoo nga amon tagipusoon. Ginoo mahumok ini sa pagbaton sang imo nga ginatudlo sa amon.
Kagabay ma-encourage kami nga padayon Ginoo nga magsugid sa imo pulong kag padayon Ginoo nga kilalahon kagid sa amon kabuhi. Damo sa mga katawhan amay nga nagakawala sa inyong kalibutan. Damo sa mga katawhan nga nagkalamatay nga wala nang kilala kay Kristo Jesus. Apang kami Ginoo sa diin bala ang amon concern. Buligi kami kagabay pa Ginoo nga ikaw gigyapon nga empower sa amon. Salamat sa sining privilege nga imo ginhatag sa amon sa pagsugid sa mayong balita. Kanay may nga balaan, tuloy kami kay ikaw Ginoo magpanguna in Jesus name. Amen. Good morning, liwat sa tanan.